Okay, magandang umaga sa inyo mga kakulikot. So, meron naman tayong may share sa inyo po mga kakulikot regarding sa IGBT module. Kung paano check kung bad or good. Kung pwede pa ba siya gamitin or hindi na. So, meron tayong dalawang klaseng IGBT. Merong tag 500 ampere 200 ampere at saka 350 ampere. So mayroon tayong mga IGBT dito. Mga luma na to mga kakulikot. Ayan. Luma na yan. May mga nakalagay damage. Ito naman may nakalagay na damage pero check ko buo pa. So ito yung mga binaklas na mga dating technician dito sa shop na pinasukan ko. Sabi lahat daw ay damage. So check ko. Ito naman okay naman siya eh. Ito ganito kalaki na IGBT mga kakuliko ay kinakabit ito sa 500 ampere na inverter na welding machine. So ganito kalaki. So tingnan mo yung mga ordinary lang na nakikita nyo sa maliliit na welding machine. Ganito lang kalaki. So, compare mo. Pero yung mga amperahin nila mga kakulikot ay pareho lang. 200 ampere over 600 volts. So mayroon din dito, maliit lang siya. Maliit lang siya. Ito. Ito natin to. Ilang ampere ba to? 200, 600 po. Ito, ganito. Meron siya mga 200 over 600 volts. So pareho lang sila pero mas malaki ito isa. Mas matibay ito. Kasi sa malalaking welding machine to tag 500 ampere. Ito naman sa 350 hanggang 250 ampere. So yun, dalawang klase na yan. Ito, napakadami IGBT. Luma na yan. Kinuha ko doon sa mga naka-junk ng mga IGBT. Tinisting ko lahat. So ito yung mga damage. So mga kakulikot, share ko sa inyo kung paano naman i-check ang IGBT module. So ayan, umpisa na tayo mga kakulikot. Umpisa tayo dito sa sa good naman. Sa good tayo. Ayusin natin yung camera para magandang makita. So gamit natin ang tester na analog. Naka X1 tayo. X1. Dati pa rin, gaya pa rin ng dati kung paano i-check natin yung IGBT. So mag-sample tayo ng isa. Ito na lang, medyo malaki-laki. So napapansin nyo mga kakulikot, meron tayong 4 na terminal dito. Papuntang gate board. Papuntang gate board yan. Tapos ito naman, ito yung output, ito yung supply. Ito yung 1, 2, 3. May mga number yan dito mga kakulikot. Ito 1, 2, 3. So ito yung output. Ito yung supply na high voltage. So umpisa na tayo mga kakulikot. Pwesto natin. So naka X1 tayo mga kakulikot. Naka X1 tayo. Unang check natin dito sa terminal na ito, dalawa. Kailangan walang palo po. Napansin nyo, walang palo. Tapos lipat tayo dito sa kabila. Kailangan walang palo yan. Pag may palo yan, sira talaga. Ayan. So reverse natin. Ayan, reverse. Ayan. Wala. Testing natin. Ayan, palo. Ayan, wala. Tapos, wala. So, tapos na tayo dito sa 4 na terminal. Papuntang gate board. So, punta na naman tayo sa dito sa tatlong sa output tsaka sa high voltage supply. High voltage supply ito negative, positive. So una natin i-check
ilagay natin itong positive prob dito sa gitna. Ayan. Tsaka dito. Kailangan walang palo. Kasi negative ito. Kailangan walang palo. Ayan. Tapos punta rito. Kailangan walang palo din. Ayan, walang palo. So, reverse natin. Ilalagay na naman natin yung kulay itim sa gitna na prob. Kailangan mayroon siyang palo. Ayan. Yun. Tapos dito. Ayan. So, okay na. Hindi siya shorted. Ngayon, mapunta naman tayo dito sa unahan. Itong kulay pula, ilalagay natin sa number 3. Number 3 ito eh. Kasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ilagay natin dito. Ayan. Tapos, tutusok tayo sa ipangalawang terminal ng gitboard. Ito. Kailangan wala siya. Ito. Kailangan may palo. Ano ha? Huh? Pag ni-reverse mo, kailangan walang palo. So, pagpalitin mo na yung itim at saka black. Kailangan walang palo. Pag may palo yan, sigurado ay sira naman. So, yan. Sa pangalawang terminal ng IGBT, tawag nun, terminal ng gitboard. So, lipat tayo. Dito tayo sa pangatlong terminal. Ayan. Kailangan walang palo yan. Pag ni-reverse mo, mga kakulikot, kailangan mayroon siyang palo. Ayan. So, buo yan. Tapos, punta na naman tayo dito sa panghuli. Dito sa output. Kulay itim. Ilagay mo dito sa output na to. Number 1. Terminal 1. Tapos, punta ka sa number 2. Gaya pa rin ng dati. Punta ka rin dito. Tutusokin mo siya. Kailangan may palo siyang pag ni-reverse mo. Kailangan may palo. Dilipat mo na naman yung kulay pula. Tutok mo na naman sa number 1. Kailangan may palo to. Sundan yun lang mga kakulikot ha. Ngayon tapos ka na doon. Yung kulay itim naman na to, ilipat mo na naman dito sa pangatlong terminal. May palo siya. Pag ni-reverse mo naman, kailangan may palo din. Yan, kailangan may palo siya dito ha. Yan. Yan. Pareho sila. Pag ni-reverse mo, kulay pula dito, punta rito itim, kailangan may palo. Yan. Pag ni-reverse mo naman, kailangan may palo. Kung walang palo dyan sa isa, halimbawa, pag ni-reverse mo, may palo. Pag ni-reverse mo ulit, walang palo. So, may problema ang IGBT mo. So, ito yung buo na IGBT. Pang 500 ampere na inverter welding machine. 500 ampere. So, yung value niya ay 200 ampere over 600 volts. 200 ampere over 600 volts. So, 500 ampere yung welding machine na malaki, dalawang IGBT na ganito. So, yun po. So, punta na naman tayo sa sa may mga sirang IGBT. Tuturo ko naman sa inyo. Ito yung may mga damage. Tingnan natin kung saan banda yung may damage nito. So, ganun pa rin ang procedure. Unang-una dito sa terminal na 4. Naka X1 ka. Yan. Yun. Kita mo na agad, shorted. So, unang testing mo pa lang yan, huwag mo nang ituloy na, kasi automatic sira na agad siya. Huwag mo nang testingin mo lahat-lahat yan. Kasi naka-check mo na agad dito, sira na agad eh. So, ibig sabihin, hindi na siya gumagana sa either na mahina na siyang lumusaw,
Either ayaw na niyang lumusaw. So, dito pa lang sa terminal na to. Kasi ito terminal na to, papuntang gate board. At papuntang controller. Gate board. So, pangalawa naman ito. Ito nakalagay, damage daw, damage. So, tingnan natin kung anong klaseng pagka-damage niya. Ganun pa rin ang procedure. X1 pa rin. So, terminal 1 and 2. Oh, walang palo. Okay, punta tayo dito sa baba. Okay, walang palo. So, ibig sabihin, mag-isip ka na agad, buo ito. So, i-reverse natin yung prob natin. Positive na naman sa baba. Ayan. Positive sa baba. Ayan. Talagang walang palo. So, mag-iisip ka na agad na buo ito. Ayan. Ngayon, mapunta ka na naman doon sa tatlong terminal. So, ganun pa rin yung procedure. Ilagay natin itong kulay pula sa gitna. Tapos dito sa pangatlo. Hindi pumalo. So, sabihin mo, buo. Tapos punta tayo dito. Itong black naman, mapunta dito sa output. Kita nyo yung palo. Konti lang. Pansinin mo itong, itong buo na IGBT. Ilagay ko itong kulay pula dito sa gitna. Pareho lang silang 200 ampere. Ilagay ko to. Wala siyang palo. Tapos ilagay ko sa output. Wala. So, wala. So, dito tayo sa sa tabing damage. Ilagay natin itong kulay pula dito. Titesting natin dito. Walang palo. Pag nilagay mo rito, mayroon siyang deflect. Ayan, So, may leak siya. So, doon pa lang, huwag mo na ituloy agad na titester mo lahat ng mga paa. Dahil automatic sira na agad yun. So, yung pangalawa. Ito naman, kitang-kita, sunog na sunog, no? Pero pag tinisting mo, ganun pa rin ang procedure, mga kakulikot. Tirahin mo yan. Walang palo. Pag nilagay mo lang sa baba, wala rin. Pag ni-reverse mo naman ang prob, pag ni-reverse mo naman, ayan, nasaan natin? Wala rin. So, dito, reverse natin. Wala rin. So, mag-iisip ka na agad na buo yan. Pero hindi pa natatapos doon. Ano pa rin, kita natin na ilalagay natin itong isang prob dito sa gitna, kulay pula. Yan. At ilagay natin dito. Yun. Wala. So, i-reverse natin. Itong kulay itim, ilagay natin sa output. Wala rin. Pag nilagay natin itong itim sa gitna, ayan, kailangan mayroon. Ito naman, kailangan mayroon. So, mapunta na naman tayo dito sa number 3. Yan. Katulad pa rin ng kanina yung tinuro ko. So, kulay itim muna. Ilagay natin dito sa number 3. Kailangan isa lang ang palo dito. Yan. Napansin nyo? Walang palo. Pag ni-reverse mo itong kulay pula, ilagay muna agad dito sa dito sa number 3 na to at tinutok mo doon, walang palo. So magdududa ka na agad na sira. So doon pa lang hindi ka na mag-check ng iba pang mga terminal kasi dito pa lang nakita mo na sira kitang kita wala siyang palo. Kumbaga putol yung continuity nila. Pansinin mo itong ito buo. Tinutok ko itong pupuli-pula dito sa number 3. Tapos doon, kailangan may palo. Yan. Pag ni-reverse mo, kailangan walang palo. Wala siyang palo, di ba? Di ba? Ganon din ito. Pag tinutok mo to dito, kailangan may palo siyang konti. Dito.
wala siya. Kailangan isa lang ang palo din. Pag ni-reverse mo, kailangan may palo dyan. So wala. Ibig sabihin, automatic sira na agad to. So damage to. Marami tayong mga ano dito, mga kakulikot. So ito nakalagay din damage. So check natin kung bakit damage siya. Make sure na hindi makadikit dito. Ang ampere niya ay 75 ampere over 600 volts. Check natin, ganun pa rin ang procedure natin mga kakulikot. Taas baba. Okay, wala. Taas baba. Oy, kita mo na agad ng sira oh. Kahit ni-reverse mo. Dito pa lang pag-check mo ganun may shorted na. So, wag mo nang ituloy yung mag-check ka pa ng ibang terminal. Para kasi talagang hindi mo na magamit 'yun pagka nakita mong sira na yung check mo. So, meron pang isa dito, nakalagay ay no good. So, no good daw. So, anong klaseng pagka-no-good ito? Tingnan natin kung anong klaseng pagka-no-good. So, ganun pa rin ang procedure. Ayan. Ayan. Tapos ito. Ganun din. Ayan. Pag ni-reverse mo ang prob, sa baba naman yung kulay itim. Yun, kita mo na agad, oh. Yun.